bagong-bago po siya this year 2025 at mismo ako nasubukan kong mag-apply dito at naaprubahan ako agad at hindi pa nagtatapos doon. Pumasok siya sa GCash account ko agad-agad. Yung cellphone ko kasi mabilis makadetect ng mga bagong loan up at nag-pop up na naman siya sa newsfeed ko. And sabi ko, bagong-bago na naman ito. Sabi dito sa ads niya, no, nagpapautang daw siya from 10,000 to 50,000 pesos. Wow. And then, halagay po dito na yung mga amount to loan nila at saka yung proposed repayment terms po nila. And medyo maliit nga lang yung interest based dito. And sabi niya dito, makaka-download daw tayo dito sa Google Play Store daw as well as the App Store. So, pinuntahan ko siya sa aking Play Store sa Google pero dito po siya makita dahil bagong-bago pa lang po kasi talaga ito. Kaya naman for sure talaga makikita natin to sa ating App Store. Kaya doon ko po siya sinerch and andun nga po ito. Well, bagong-bago pa lang po talaga itong loan up na ito, no. Nakalagay naman dito sa promotion niya dito sa my App Store, no, na up to 36,000 daw po yung loan offer nila. So, sa ads kanina, up to 50,000. So, iba-iba, no. Kung malalaman natin ito mamaya, upon application na, magkano ba talaga yung loan offer nila sa atin? Well, nakalagay dito na si CashBridge Tala Loan Up PH daw. I don't know kung siya nga ba si Tala Loan Up or sister company ba ito ni Tala. I don't know ha, kasi nga ito yung nakalagay dito. Well, ang service provider po ni CashBridge ay si Infinite Lending Corporation, which is nasa SEC website po siya. Hindi naman po na nakaregister po siya sa list of recorded online lending platform. Pero nakalagay kasi doon, no, parang for marketing purposes. I don't know kung ano ibig sabihin niya doon. At ang mahalaga doon, naka-register naman siya. Well, dahil bagong-bago po itong loan up na ito, of course, I really suggest lagi na huwag niyo munang i-download. Tingnan niyo po muna yung flow of application ko. Ako po muna yung mag-try dito. Tingnan niyo po kung bet niyo pa din mangutang dito after witnessing the loan application po dito at kung magkano po yung approval amount at kung magkano po yung interest rate niya at kung magkano na lang din po yung pumapasok sa ating GCash account or sa ating bank account. Well, without further ado, I'll just download this up and let's open it. Then here po sa dashboard po ni CashBridge, meron po siya ino-offer po na up to 70,000 pesos. And again, kapag first time pa lang po tayong mag-loan, kapag first timer tayo, hindi po guaranteed na makukuha po natin ganito kalaking amount or higher amount na ma-approve. So usually, mag-i-start po tayo sa mga small amount and then sila na po mag-decide kung i-increasean tayo in the long run. Kung good sa atin tong loan up na ito ha. Pero kung napansin nyo rin, nakalagay dito na si Fund Solution Loan Up din pala ito. So, parang pinofront niya lang si CashBridge Loan Up. Pero iisa lang po sila ni Fund Solution Loan Up, which is na-feature ko na to ha. And currently, nasa cellphone ko pa po itong si Fund Solution Loan Up. So, as you can see, nasa phone ko pa siya, hindi ko pa po siya in-install. Pero kapag hinanap niyo po ito sa App Store, itong si Fund Solution is hindi niyo na po siya makita. Well, siguro dahil magkakapatid nga po sila or iisa sila, I think. Well, in-applyan ko pa din po siya for your sake. I decided to apply, no, para ma-share ko siya sa inyo. Then, here po, I need to provide my mobile phone number. Then after that, I need to enter the verification code. Then right after po dito is the application process na. Which is, nagre-require sila ng ating identity information, personal info, job info, contact info, and then payment account information. So, click lang po natin tong apply para makapag-start na po tayo. So, here po, agad-agad, we need to provide our ID and our facial recognition. So, mag-start tayo dito sa ID. And ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require nila. Kahit isa lang po dito. And anyways, after providing that, i-picture po natin yung ating ID and then mag-auto-fill up po yung ating info dito. I-check na lang po natin yung details natin dito like our name and our birthday. Then kung okay na tayo dyan, proceed tayo sa facial recognition. And then after that is the personal information na. So basic na basic lang din naman yung hinihingi nila sa atin. Kapag napilapan na po natin at na-provide na po natin yung mga kailangan po nila, so proceed tayo sa job information. So dito po sa job information, of course, it says about our work information. And dito po kahit po ang nilagay natin is student, housewife, unemployed, still po kailangan po natin fill up ng ating company name, company address, and other details pa po dito. So, nilagay ko lang naman dito sa company name na yung mga ganun lang po nilalagay. Well, after filling up this job info is next po tayo, which is the contact information. Sa contact information, nagre-require po sila 5 contact reference that we must be ready sa ating phone book list kasi magda-direct po siya doon. And right after that, agad-agad naman is the withdrawal info or the payment account information. So here po, either e-wallets or bank account. So sa portion po na ito, chinecheck ko po talagang mabuti yung aking account dito kasi baka mamaya nga, di ba? May mga loan up kasi na auto disbursement. At least pasok agad sa ating account. Hindi papasok sa ibang account o sa account na gawa-gawa lang natin. Kaya pag payment info talagang dapat talaga
ikaw yon or account mo yon para doon talaga pumasok sa'yo kasi ikaw yung magbabayad doon kung sakaling hindi papasok. Kung sakaling mali yung info na binigay natin. And then, meron tayong repayment dito. Anyways, after providing that, so agad-agad po, meron pa akong offer dito na 2,000 pesos and payable lang po siya for 7 days to pay. Ang interest rate daw is 0.5%. I don't know kung it's really true. Nakalagay po kasi dito, ang matatanggap ko na lang daw po is 1,200 pesos, 800 pesos. Ang kanilang effective interest rate. Processing fee nila is 667, interest fee is 13 pesos, risk control, service fee 120 pesos. Kaya nagtotal po siya ng 800 pesos na itong mga fees and charges niya po ay binabawas na po sa 2,000 pesos na loan amount natin. Kaya nga po 1,200 na lang po yung matatanggap ko. And one-time payment lang po talaga siya and payable nga po siya again for 7 days. Well, wala naman talaga akong balak i-grab tong loan amount or loan offer nila sa akin. Pero dahil gusto ko pang malaman anong info ang meron dito, kinlik ko po itong next button dito sa baba. Then after ko po siyang kinlik, guess what? Pumasok na agad sa GCash account ko. Naka-receive na agad ako ng notification na pumasok siya. And legit, 1,200 pesos lang po talaga yung na-receive ko. Nalungkot ako doon kasi talaga hindi ko akalain na kapag kinlik ko pala yung next, is yun na yun, disbursement na. Akala ko meron pa akong babasahing mga agreement, disclosure statement, kung i-confirm ko ba siya, na ilo-loan ko siya. Akala ko ganun. Kaya be careful kung ayaw nyo mag-loan dito. Huwag nyo nang pindutin itong next dito na button dito sa baba para hindi pumasok agad sa GCash nyo. So wala na po akong magagawa dahil pumasok na nga siya sa aking account, sa aking GCash account, and wala akong magagawa kundi bayaran din talaga ito within 7 days. So back to the dashboard ni CashBridge, no. So nakalagay nga po dito na may repayment na po ako sa Fund Solution. Dito ako nakautang and then may lumitaw po na isang loan app na si Easy Borrow. So para-paras lang po sila ng ino-offer dito. So pwede rin daw po akong mag-apply dito kay Easy Borrow loan app. Pwede kong dagdagan yung inutang ko dito. So bakit ko naman dadagdagan na ang tataas ng kinakaltas? So okay na ako dito kay Fund Solution. Accidentally, hindi ko talaga ginusto. Kung na ako magagawa nandito na to at may repayment plan na ako dito. Kaya I need to pay this kasi it's also a responsibility. First time kong i-grab itong loan app na ito na bagong-bago pa lang, nag-loan agad ako and then legit nga siya na pumasok agad sa account ko. I don't know pa kung makulit ba yung customer service po nito kapag naniningil sila within 7 days. Well, napakita ko na sa yung buong loan application na ito and it's up to you kung gusto nyo pa rin siyang i-grab. Hindi porket na i-grab ko siya, i-grab nyo na rin So pag-isipan nyo pa din po mabuti bago po kayo mag-loan dito kasi nga po malaki yung kaltas niya talaga. Pero kung nangangailangan talaga kayo, wala naman ako magagawa doon. But at least na-share ko siya sa inyo at naging aware muna kayo dito. Well, I'll keep you updated naman sa mga bago pang mga loan apps na umuusbong or sa mga existing loan app na nangangailangan ng update. So, sinishare ko po yan sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notify po kayo. And I hope you can like and share this video. Thank you for watching this video. Bye!